It's 5 o'clock in the morning. Andito ako ngayon sa San Salvador, isang isla dito sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Ito yung isa sa mga pinakamayamang parte ng karagatan dito sa Zambales. Talagang very rich yung kanilang coral reef at kung ano-anong mga shellfish, isda at mga sea urchins daw ang makukuha natin ngayong umaga. Excited na ako. Ang yaman ng kalikasan ng Zambales makikita rin sa ilalim ng kanilang karagatan. Bukod sa mga isda, sagana rin sa iba't ibang shellfish ang kanilang dagat. Isa na rito ang pamislat o elephant ear mussel. Itong isla ng San Salvador dito sa Masinloc, Zambales, kilalang-kilala ito para dito sa kakaibang shell na ito na kung tawagin nila pamislat. Si Kuya Joseph ang kumuha nito. Hindi raw bababa sa 12 feet ang lalim na sinisisid ni Joseph sa tuwing nangunguha siya ng pamislat. Nakabaon daw kasi sa buhangin ang mga ito. Ano bang, bakit ba, ano ba ito? Ano itong ano niya? Nakano na rin, ma'am, yung parang mata na rin, ma'am. Paano ito kinukuha? Hinuhukay ko po. Hinuhukay pa? Opo. Sa ilalim ng dagat? Buhangin. Sa buhangin. Nakabaon siya dun sa ilalim ng buhangin. So, hindi mo makikita. Pero para makita mo siya, ito daw, sabi ni Kuya Joseph, humahaba daw ito ng hanggang ganito. Opo. Nakausli po talaga. Nakausli. Ito lang, kung nakikita ninyo yung butas na yan, no? Yan yung mata ng pamislat. Tapos nakausli siya doon sa buhangin. Opo. So, ang kailangan mong hanapin yung maliit na mata niya. Opo. Para makita ang mga pamislat, kinakapa ito sa buhangin. Saka huhukayin. Nahahawig sa tahong ang pamislat. Pero ang pagkakaiba nito, puti ang kulay ng shell nito na nahahawig daw sa tenga ng elepante. Sabi nila, kapag pinagdikit mo siya na ganyan, para siyang tenga ng elepante. Actually, even yung kanyang aparato dito, para siyang kakulay at ka-shape din nung trunk ng elephant, pati yung balat niya parang balat ng elepante. Sa resort na ito sa San Salvador Island, ang best-seller nilang pamislat dish may French twist, ang pamislat mariniere. Kasama ko dito si Miss Merly Meru. Oo. Si Miss Merly ay taga Bulacan. Yes. Oo. Pero ang kanyang asawa ay taga Masinloc. Right. But most of your life, half of your life, you're in France. Yes. Oo. Tama po. Oo. At doon mo natutunan itong recipe na ito. So ano po una natin gagawin? Lalagyan natin siya ng butter. Hintayin natin na umili medyo ma-melt siya ng konti. So ito, itong pamislat, itong iluluto nating dish para siyang East meets West na kumbaga. Right. Kasi Fusion siya. Oo, parang Yes. fusion na siya dahil yung Ang ating ginamit natin ay ingredient local ay local. Pamislat. Oo, Yes. pero ang ating way of cooking ay Is French. French. Oo. A la Frances ang tawag nila sa ganon. Igigisa muna ang bawang at sibuyas at lalagyan ng konting tubig. So, ilalagay natin yung ating white Ang cream. bango na. All-purpose cream. Yeah. Okay. Yeah. So, pwede na natin siya ilagay. Yan. Yan na natin siya. Sorry. Yan. Okay. Kapag bumukas ng shell, luto na ang pamislat. Pwede nang ilagay ang celery na magbibigay dito ng masarap na aroma. So, yan na. Okay na yan. Pwede na natin i-pour yung Ang bango. Wine. Ito is white wine. Yeah, this is white wine. Puy, ang tawag niya ay Puy Fumé. One of the best white wines in France. So actually yung wine kapag nilalagay naman sa mga recipes, hindi naman ito para malasing tayo or No. whatever kasi niluluto naman siya so nawawala naman yung kanyang alcohol content. Yeah. Naglalagay talaga ng wine sa mga recipe yung mga Europeans to bring out the natural flavor Right. of seafood. Ilang minuto pa, luto na ang pamislat mariniere. Sarap. Ang sarap. Mas masarap kesa sa tahong. Maniwala kayo sa akin. Ibang-iba siya talaga. Para siyang Ibang lasa. halo ng clam at tahong. Oh my gosh. Iba siya.
Tapos perfect na perfect yung very, very subtle na taste ng white wine at saka ng celery sa kanya. May konting flavor. Oh my gosh! Look at that! Wow! Ang sarap!